Language, Grade 1. Quarter 1, Week 6, Day 1 to 4. Let's learn about relevant words in communicating needs, action words in expressing ideas, words relating to time in expressing ideas, and retell the story listened to. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about relevant words in communicating needs, action words in expressing ideas, words relating to time in expressing ideas, and retell the story listened to. Day 1. Relevant words in communicating needs. At the end of the lesson, the learners will be able to describe the main characters in the story listened to, relate with experiences the ideas in the story listened to, and use relevant words in communicating needs. Magandang araw mga bata! Noong nakaraang aralin ay natutuhan ninyong mas kilalanin ang tauhan sa kwentong napakinggan sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga mahalagang detalyeng naglalarawan sa kanya. Sa araw na ito ay muli nating pag-aaralan ang mga mahalagang detalye tulad ng tauhan at pangyayari sa kwentong pakikinggan. Mula sa kwento, matututuhan din natin kung paano dapat tayo magpahayag ng ating mga nararamdaman at pangangailangan. Paano kayo magpahayag ng inyong mga nararamdaman at pangangailangan sa inyong mga kapatid o magulang? Kilalanin ang mga sumusunod na salita, gaya ng maaari, puwede, pakiusap, paki. Ano ba ang salitang maaari? Ang salitang maaari ay ginagamit upang ipahayag ang pagpayag o pahintulot sa isang bagay. Maaari rin itong mga hulugang posible ang isang kilos. Halimbawang pangungusap, maaari ba akong sumali sa paligsahan? Maaari siyang umuwi ng maaga kung tapos na siya. Ang sumunod naman na salita ay puwede. Ang salitang puwede ay kapareho ng maaari. Nangangahulugang may pahintulot o pwede o posible ang isang bagay na gawin. Halimbawa ng pangungusap, pwede ba akong maglaro sa labas? Pwede ba akong manood ng telebisyon? Pakiusap. Ang salitang pakiusap ay isang magalang na paraan ng paghingi ng pabor o tulong sa iba. Ito ay isang kahilingan. Halimbawa ng pangungusap, pakiusap, pakisara naman ang pinto. Pakiusap, pakainin mo ang mga alaga nating pusa. Ano naman ang salitang paki? Ang salitang paki ay isang pinaikling anyo ng pakisuyo o pakiusap na ginagamit upang hilingin ang paggawa ng isang bagay sa magalang na paraan. Madalas itong sinusundan ng pandiwa o salitang kilos. Halimbawa ng pangungusap, pakiabot naman ng libro, pakihugasan ang ating pinagkainan. Ngayon ay makinig mabuti sa isang maikling kwento na aking babasahin. Ito ay may pamagat na Si Rosa, isinulat ni Giovanni C. Duran. Sa isang makulay na hardin, may isang batang rosas na wala pang bulaklak habang ang kanyang mga kapatid ay namumukadkad na. Nay, pwede po bang magtanong? Bakit wala pa akong bulaklak? Tanong ni Rosa kay Rosing, ang kanyang nanay. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, sagutin muna ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan,
Sino-sino ang mga tauhan sa unang bahagi ng kwentong napakinggan? Tama! Ang mga tauhan sa unang bahagi ng kwento ay si Rosa, ang batang Rosas, at si Rosing, ang nanay ni Rosa. Pangalawang katanungan, ano ang kaibahan ni Rosa sa kanyang mga kapatid? Tama! Ang kaibahan ni Rosa ay wala pa siyang bulaklak habang ang kanyang mga kapatid ay namumukadkad na. Ipagpatuloy na natin ang ating kwento. Anak, mahalaga ang sikat ng araw para sa ating paglaki at pamumukadkad, sagot ni Rosing. Maaari po ba ninyo akong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? Nahihiyang tanong ni Rosa. Agad siyang inilipat ni Rosing sa pwestong mas naaarawan. Nang sumunod na araw, napansin ni Rosa na siya ay nalalanta. Hindi nagdalawang isip si Rosa na humingi ng tubig. Nay, pakibigyan naman po ako ng tubig. Agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang nanay kaya siya ay naging masigla. Ngayon ay sagutin natin ang pangatlong katanungan. Ano ang paliwanag ni Rosing kay Rosa kung bakit wala pa siyang bulaklak? Tama! Ipinaliwanag ni Rosing kay Rosa na mahalaga ang sikat ng araw para sa paglaki at pamumukadkad. Pang-apat na katanungan, ano-anong mga pangangailangan ang hiningi ni Rosa sa kanyang nanay? Tama! Humiling si Rosa na ilipat siya sa lugar na may sikat ng araw. Nang sumunod na araw, humingi naman siya ng tubig dahil siya ay nalalanta na. Panglimang katanungan, may kaibahan ba sa paraan ng kanyang paghingi noong unang beses kumpara sa pangalawa? Ipaliwanag sa klase. At narito ang halimbawang kasagutan. Opo, may kaibahan sa paraan ng paghingi ni Rosa noong unang beses kumpara sa pangalawa. Magalang at formal ang paraan ng paghingi noong una. Gumamit si Rosa ng salitang maaari po ba, na nagpapakita ng paggalang at paghingi ng pahintulot. Ipinakita rin ang kanyang pagkamahiyain kaya maingat ang kanyang pananalita. Sa pangalawang beses naman, ang paraan ng kanyang paghingi ay mas diretsyo at di gaanong formal ang pahayag. Gumamit siya ng salitang paki, na karaniwang ginagamit sa magalang ngunit mas simpleng kahilingan. Ipinakita dito ang pag-aatubili ni Rosa na makahingi ng tubig sa kanyang nanay. Natutuhan ni Rosa na mahalaga ang magpahayag ng kanyang nararamdaman at pangangailangan. Hindi nagtagal, si Rosa ay lumago at namulaklak at naging simbolo ng ganda sa kanilang hardin. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin ang ika-6 na katanungan. Ano ang natutuhan ni Rosa sa ikahuling bahagi ng kwento? Tama! Natutuhan ni Rosa na mahalaga ang magpahayag ng kanyang nararamdaman at pangangailangan. Para naman sa ika-7 katanungan, anong nangyari kay Rosa sa pagtatapos ng kwentong napakinggan? Tama! Hindi nagtagal, si Rosa ay lumago at namulaklak at naging simbolo ng ganda sa kanilang hardin. Batay sa ating kwentong napakinggan, natutuhan ni Rosa na mahalaga ang magpahayag ng nararamdaman at pangangailangan. Gumamit si Rosa hindi lamang ng magagalang na pananalita, kundi ng tiyak na mga salita. Ang mga tiyak na salitang ginamit ni Rosa ay ang mga sumusunod. Gumamit siya ng salitang pwede. Pwede po bang magtanong? Gumamit rin siya ng salitang maaari. Maaari po ba ninyo akong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? Gumamit rin siya ng salitang paki. Nay, pakibigyan naman po ako ng tubig. Mapapansin natin na gumamit si Rosa ng mga tiyak na salita tulad ng pwede, maaari, at paki. Bukod dito, maaari rin tayong gumamit ng salitang pakiusap. Ngayong nagawa ni Rosa na magpahayag ng kanyang pangangailangan, alam kong kaya rin ninyo.
Kayo naman mga bata, nais kong gamitin ninyo ang mga salitang natutuhan ngayong araw. Ngayon ay gawin ang pangkatang gawaing ito. Para sa unang grupo, ang gagamitin ninyong salita ay pwede. Ang sitwasyon ay, nais ninyong matikman ang ulam na adobo, ngunit nasa malayong parte ito ng mesa mula sa inyong upuan. Para naman sa ikalawang grupo, ang gagamitin ninyong salita ay pakiusap. Ang sitwasyon ay, hindi ninyo abot ang nangangating parte ng inyong likod. Paano nyo gagamitin ang salitang pakiusap? Para naman sa ikatlong grupo, ang gagamitin yung salita ay maaari. Ang sitwasyon ay, nagugutom na kayo at kailangan ninyo ng kumain. Paano nyo gagamitin ang salitang maaari? At para naman sa ikaapat na grupo, ang gagamitin yung salita ay paki. Narito ang sitwasyon. Hindi ninyo mabalatan ang hilaw na manggang nais ninyong kainin. Paano nyo gagamitin ang salitang paki? Ano-anong mga tiyak na salita ang maaari nating gamitin upang magpahayag ng pangangailangan? Tama! Ang mga tiyak na salita ay ang maaari, pwede, pakiusap, paki. Bakit mahalagang gumamit ng mga tiyak na salita kung tayo ay magpapahayag ng ating pangangailangan? Mahalagang gumamit ng mga tiyak na salita upang maipahayag ang nararamdaman at pangangailangan. Day 2. Action words in expressing ideas. At the end of the lesson, the learners will be able to: Letter A. Identify action words used in the text listened to. B. Infer feelings of characters in the text listened to. And employ action words in expressing ideas. Magandang araw mga bata! Natutuhan natin kahapon kung paano magpahayag ng ating mga nararamdaman at pangangailangan, gaya ng mga salitang maaari, pwede, pakiusap, at paki. Anong nararamdaman mo ngayon? Napakinggan na ba ninyo ang maliliit na gagamba? Awitin natin ang maliliit na gagamba. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga. Maliliit na gagamba ay laging masaya. Ulitin natin mga bata. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga. Maliliit na gagamba ay laging masaya. Para sa unang katanungan, ano ang ginawa ng maliit na gagamba sa unang bahagi ng awitin? Tama! Ang maliliit na gagamba ay umakyat sa sanga. Ang nakasalungguhit na salita ay umakyat. Ito ay salitang kilos. Pangalawang tanong, ano ang ginawa ng ulan sa maliliit na gagamba? Tama! Itinaboy sila ng ulan. Ang nakasalungguhit na salita ay itinaboy. Ito ay tumutukoy sa salitang kilos. Pangatlong tanong, ano kaya ang naramdaman ng maliliit na gagamba nang sila ay itinaboy ng ulan? Tama! Maaring sila ay nalungkot. Ang salitang nalungkot ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Pang-apat, ano ang naging pakiramdam ng maliliit na gagamba nang natuyo ang sanga? Tama! Ang maliliit na gagamba ay laging masaya. Ang salitang nakasalungguhit ay masaya. Ito ay tumutukoy sa salitang kilos. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang salitang tumutukoy sa kilos o galaw. Mas makikilala rin natin ang ating tauhan sa kwentong napakinggang kahapon sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang damdamin. Kilalanin ang mga sumusunod na salita. Unang salita, magtanong. Sumunod, ilipat o inilipat.
Sumunod, humingi. Sumunod, binigyan. At panghuli, magpahayag. Ating balikan at basahin ang kwentong napakinggang kahapon. Nay, pwede po bang magtanong? Magtanong ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Pangalawang bilang, maaari po ba ninyo akong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? Ilipat ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Pangatlo, agad siyang inilipat ni Rosing ng pwesto. Inilipat ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Pang-apat, hindi nagdalawang isip si Rosa na humingi ng tubig. Humingi ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Pang-lima, agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang nanay. Binigyan ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. At pang-anim, natutuhan ni Rosang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Magpahayag ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Mas kilalanin natin si Rosa sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanyang damdamin mula sa mga linya sa kwentong napakinggan. Balikan natin ang mga linyang ito. Una, Nay, pwede po bang magtanong? Ano ang nais gawin ni Rosa? Bakit kaya niya ito nais gawin? Nais ni Rosa na magtanong sa kanyang nanay kung bakit wala pa siyang bulaklak. Ginawa niya ito dahil nagtataka siya kung bakit hindi siya katulad ng kanyang mga kapatid na namumulaklak na. Nais niyang maunawaan ang dahilan ng kanyang pagkakaiba. Ano kaya ang pakiramdam ni Rosa na siya ay naiiba sa kanyang mga kapatid? Maaring nalulungkot, naiilang o nagtataka si Rosa dahil wala pa siyang bulaklak, samantalang ang kanyang mga kapatid ay namumulaklak na. Marahil ay naramdaman niyang kulang siya o hindi sapat, kaya siya ay nagtanong upang maintindihan ang nangyayari sa kanya. Para naman sa pangalawang linya, maaari po ba ninyo akong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? Agad siyang inilipat ni Rosing ng pwesto. Ano ang gustong mangyari ni Rosa? Paano tumugon ang kanyang nanay sa nais niyang mangyari? Gustong mailipat ni Rosa sa lugar na may sikat ng araw upang siya ay lumaki at mamukadkad tulad ng kanyang mga kapatid. Agad na tumugon si Rosing, ang kanyang nanay, sa pamamagitan ng paglipat kay Rosa sa pwestong mas naaarawan bilang tugon sa kanyang hiling. Ano kayang naramdaman ni Rosa nang ilipat siya ng kanyang nanay sa pwestong mas naaarawan? Sa una, marahil ay natuwa si Rosa dahil sa wakas ay nalipat siya sa lugar na may sikat ng araw. Ang bagay na akala niya ay makatutulong sa kanyang paglaki. Ngunit nang lumaon at siya ay nagsimulang malanta, marahil ay naramdaman niyang nangangailangan siya ng higit pa, tulad ng tubig. Dito niya natutunan na dapat ding ipahayag ang ibang pangangailangan, hindi lang ang sikat ng araw. Para naman sa pangatlong linya, hindi nagdalawang isip si Rosa na humingi ng tubig. Agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang nanay. Batay sa kwento, ano ang ginawa ni Rosa? Ano naman ang tugon ng kanyang nanay sa kanyang ginawa? Humingi ng tubig si Rosa dahil naramdaman niyang siya ay nalalanta. Agad siyang tinugunan ng kanyang nanay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig upang siya ay muling maging masigla. Ano kayang naging pakiramdam ni Rosa nang siya ay bigyan ng tubig ng kanyang nanay? Maaring naramdaman ni Rosa ang ginhawa, saya at pasasalamat. Marahil ay natuwa siya dahil naibigay agad ang kanyang pangangailangan at naramdaman niyang mahalaga siya sa kanyang nanay. Para naman sa pang-apat na linya, natutuhan ni Rosa ang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Ano ang natutuhang gawin ni Rosa? Natutuhan ni Rosa na magpahayag ng kanyang nararamdaman at pangangailangan. Nalaman niya na hindi masamang magsabi ng kung ano ang kailangan mo at makatutulong ito upang matugunan ka agad at maalagaan ng maayos.
Ang binasa ko sa inyong mga linya ng kwento ay naglalaman ng mga salitang tumutukoy sa ating kilos. Balikan nga muli natin. Ang mga salitang tumutukoy sa kilos na nabanggit sa mga linya mula sa kwentong ating napakinggan kahapon ay ang mga sumusunod. Magtanong, ilipat o inilipat, humingi, binigyan, at magpahayag ay mga salitang tumutukoy sa kilos na nabanggit sa mga linya mula sa kwentong ating napakinggan kahapon. Bukod sa natukoy natin ang mga salitang tumutukoy sa kilos, mas nakilala rin natin si Rosa sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang damdamin sa bawat linyang ating tinalakay mula sa kwento. Tandaan na hindi natin hinuhulaan ang damdamin ng tauhan, gaya ng inyong ginawa. Ibinatay natin ang damdamin ni Rosa sa mga detalye, kilos ng tauhan at impormasyong mula mismo sa kwento. Narito ang ilan pang mga halimbawa ng mga salitang tumutukoy sa kilos o galaw. Nagulat, naghain, inilagay, inipon, kumuha, nagtapon, nagpunta, nag-alay. Ngayong mas malalim na ang inyong kaalaman tungkol sa mga salitang tumutukoy sa kilos o galaw, subukan natin itong susunod na gawain. Kahapon ay nakita natin ang larawang ito na nagpapakita ng pagbabago sa anyo ni Rosa. Mula sa isang rosas na wala pang bulaklak hanggang sa siya ay namukadkad at naging simbolo ng ganda sa hardin. Para sa unang katanungan, anong nangyayari sa larawan? Makikita sa larawan na si Rosa ay namumukadkad na. Mayroon na siyang magandang bulaklak at siya ay masigla at nakatayo ng tuwid sa gitna ng hardin. Mukha siyang masaya at kakaiba ang kanyang ganda sa gitna ng iba pang mga halaman. Pangalawang tanong, ano kaya ang naramdaman ni Rosa nang siya ay namukadkad at namulaklak? Maaring naramdaman ni Rosa ang tuwa, saya at pagmamalaki sa sarili. Masaya siya dahil sa wakas ay natupad ang kanyang hangarin na mamulaklak din tulad ng kanyang mga kapatid. Paano natin matutukoy ang damdamin ng tauhan sa kwento? Matutukoy natin ang damdamin ng tauhan sa pamamagitan ng mga sinasabi o tanong nila, kanilang mga ginagawa o kilos at paglalarawan ng kanilang hitsura o kalagayan nila sa kwento. Paano mo malalaman kung ang iyong ate o kuya ay masama ang pakiramdam? Malalaman mong masama ang pakiramdam ng ate o kuya mo kung tahimik sila o hindi masigla gaya ng dati. Hindi sila kumakain o walang gana. Sinasabi nilang masakit ang ulo, tiyan o katawan nila at may lagnat sila. Magbahagi ng iyong ideya tungkol sa mga larawan na ipinapakita gamit ang mga salitang kilos at pagtukoy sa kanilang damdamin na nasa larawan. Gaya ng larawang ito, sumunod na larawan, at sa larawang ito. Day 3. Words relating to time in expressing ideas. At the end of the lesson, the learners will be able to A. Identify words relating to time use in the story listened to. B. Arrange 3 key events from the story listened to. And use words relating to time in expressing ideas. Magandang araw mga bata! Natutuhan natin kahapon ang mga salitang tumutukoy sa kilos o galaw. Nakilala rin natin ng lubusan si Rosa, ang ating bida o pangunahing tauhan sa kwentong ating napakinggan sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanyang damdamin. Gawin natin ang ilan sa mga salitang tumutukoy sa kilos. Gawin ang mga ito. Pumadyak, tumalon, pumalakpak, humalakhak, umupo, sumayaw,
Umikot. Sumigaw. Nagawa niyo ba ang mga kilos na ito? Ngayong araw ay may bago tayong aralin. Alam ba ninyo ang mga araw kung kailan tayo pumapasok sa paaralan? Basahin ang mga sumusunod. Biyernes, Huwebes, Lunes, Martes, Miyerkules. Ilan lamang ang mga ito sa mga salitang tumutukoy sa panahon. Mahalagang alam natin hindi lamang kung paano sabihin ang mga ito, kundi pati na rin ang kanilang kahulugan. Kaya naman tulungan ninyo akong ayusin ang mga araw na ating binanggit batay sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Ang unang araw ng pagpasok sa paaralan ay Lunes. Kasunod ng Lunes ay Martes. Sumunod sa Martes ay Miyerkules. Sumunod sa Miyerkules ay Huwebes. At sumunod sa Huwebes ay Biyernes. Mahusay mga bata! Ngayong araw, muli tayong makikinig sa ating bagong kwento. Mula sa kwento, makikilala muli natin ang mga tauhan. Malalaman din natin ang mga mahalagang pangyayari at maisasaayos ang mga ito. Matututuhan natin ang mga salitang tumutukoy sa oras o panahon na ginagamit sa kwentong napakinggan. Bukod sa mga salitang ating binanggit kanina, mayroon pang ibang mga salitang tumutukoy sa panahon. Basahin ang mga salitang ito na tumutukoy sa panahon, gaya ng mamaya, kanina, kahapon, bukas, kagabi. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa panahon. Makinig mabuti sa isang maikling kwento na aking babasahin. Ang pamagat ng kwento ay Ang Mga Mamaya ni Maya. Isinulat ni Giovanni C. Duran. Sa baryo Masipag, kilala si Maya bilang isang batang mahilig sa salitang mamaya. Kahapon, hindi niya ginawa ang kanyang takdang aralin. Kanina namay, hindi rin niya inayos ang kanyang kwarto pagkagising. Dumako muna tayo ngayon sa mga katanungan. Para sa unang katanungan, sino ang tauhang ipinakilala sa unang bahagi ng kwento? Tama! Ang tauhang ipinakilala sa unang bahagi ng kwento ay si Maya. Pangalawang tanong, paano inilarawan si Maya? Tama! Inilarawan si Maya bilang isang batang mahilig sa salitang mamaya. Ituloy natin ang kwento. Kumusta ang iyong paghahanda sa iyong pagsusulit bukas, Maya? Tanong ng kanyang ina. Magbabalik-aral po ako mamaya, Nay. Sagot ni Maya habang naglalaro ng manika. Pangatlong tanong, anong mahalagang gawain ang mayroon si Maya bukas? Tama! Bukas ay mayroong pagsusulit si Maya sa paaralan. Pang-apat na tanong, ano ang ginawa ni Maya sa mahalagang gawaing nabanggit? Tama! Siya ay naglaro lamang ng manika. Kinagabihan, napanaginipan ni Maya ang diwata ng oras. Maya, ang mamaya ay hindi laging darating. Pahalagahan mo ang oras, sabi ng diwata. Malinaw sa memorya ni Maya ang kanyang panaginip kagabi. Kaya pagkagising, agad siyang nag-ayos ng kwarto at nagbalik-aral. Kinabukasan, handa siya sa pagsusulit at nakuha ang pinakamataas na marka. Mula noon, natutuhan ni Maya na huwag ipagpaliban ang mga bagay na maaaring gawin ngayon. Pinahalagahan na niya ang oras at hindi na umaasa sa mamaya. Para naman sa panglimang katanungan, tungkol saan ang panaginip ni Maya? Tama! Napanaginipan ni Maya ang diwata ng oras na nagpapaalala sa kanya na ang mamaya ay hindi laging darating. Pang-anim na katanungan, ano ang natutuhan ni Maya mula sa panaginip? Tama!
Natutuhan ni Maya na huwag ipagpaliban ang mga bagay na maaaring gawin ngayon. Pang-7 katanungan, may mga pagkakataon bang nagiging katulad ka rin ni Maya? Ibahagi sa klase. Batay sa ating kwentong napakinggan, si Maya ay natutong magpahalaga ng oras. Ang dating Maya na puro mamaya, naging isang batang gumagawa na ng kanyang gawain sa takdang oras. Napansin ba ninyong ang kwentong ating napakinggan ay gumagamit ng mga salitang tumutukoy sa panahon o oras? Ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa panahon o oras na nagamit sa kwento? Narito ang mga linya sa kwentong may mga salitang tumutukoy sa oras. Una, kahapon, hindi niya ginawa ang kanyang takdang aralin. Ang salitang tumutukoy sa oras ay ang salitang kahapon. Pangalawa, kanina na may hindi rin niya inayos ang kanyang kwarto pagkagising. Ang salitang tumutukoy sa oras ay ang salitang kanina. Pangatlo, kumusta ang iyong paghahanda sa iyong pagsusulit bukas, Maya? Ang salitang tumutukoy sa oras ay bukas. Pang-apat, magbabalik-aral po ako mamaya, Nay. Ang salitang tumutukoy sa oras ay mamaya. At pang-5, malinaw sa memorya ni Maya ang kanyang panaginip kagabi. At ang salitang tumutukoy sa oras ay kagabi. Ang ilan pa sa mga salitang tumutukoy sa panahon o oras na nagamit sa kwento, ngunit hindi pa natin nabanggit ay ang mga sumusunod. Ang salitang kinabukasan, noon, ngayon. May kani-kaniyang gamit ang mga salitang tumutukoy sa panahon o oras. Ang mga salitang kahapon, kagabi, kanina, at noon ay nangyari o natapos na. Ang ngayon ay nangyayari sa kasalukuyan. At ang mamaya, bukas, at kinabukasan ay para sa mangyayari pa lamang o hindi pa tapos na mga gawain o pangyayari. Mahalagang alam natin kung kailan dapat gamitin ang mga ito. Ngayon ay ayusin ang mga larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong ating binasa. Unang pangungusap, si Maya ay kinumusta ng kanyang ina tungkol sa kanyang pagsusulit bukas habang siya ay naglalaro ng manika. Ano ang tamang larawan para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang larawan ay ito. Pangalawang pangungusap, nagpakita si Diwata ng oras sa panaginip ni Maya. Ano ang tamang larawan para sa pangungusap na ito? Tama! Ito ang tamang larawan. At panghuling pangungusap, si Maya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Ano ang tamang larawan para sa pangungusap na ito? Tama! Ito ang tamang larawan. Ano ang kahalagahan ng paggamit ng tiyak ng mga salitang tumutukoy sa oras sa pagpapahayag ng ating mga ideya? Ang paggamit ng tiyak ng mga salitang tumutukoy sa oras ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng linaw sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at nakatutulong ito sa mas maayos na pagsasalaysay ng ating mga karanasan o ideya. Kung kayo ay tinanong ng inyong ate, kuya o magulang kung ano-ano ang mga nangyari sa buong araw ninyo sa paaralan, paano ninyo ito ikukwento? Day 4. Retell the story listened to. At the end of the lesson, the learners will be able to share entertaining or interesting aspects of the story listened to. Explain personal preferences for spoken text and retell the story listened to. Magandang araw mga bata! Nakilala natin kahapon si Maya at nasaksihan ang kanyang pagbabago bilang isang bata. Natuto rin tayong gumamit ng mga salitang tumutukoy sa oras o panahon.
ating pag-aralan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang ating ginawa kagabi bago matulog? Gamitin natin ang salitang kagabi sa pagbabahagi. Halimbawang pangungusap. Bago ako natulog kagabi, ay nanalangin muna ako. Pangalawang katanungan, ano ang ating kinaing agahan kanina? Gamitin natin ang salitang kanina sa pagbabahagi. Halimbawang pangungusap. Ang aking agahan kanina ay sinangag at pritong itlog. Ano ang mga hilig ninyong basahin o panoorin? Masdan ang mga poster. Ito ay poster ng horror o katatakutan. Ito naman ay poster ng comedy at drama o katatawanan. At ito naman ay poster ng magical o misteryo. Ano sa mga ito ang hilig ninyong basahin o kaya hilig ninyong panoorin? Itaas ninyo ang icon na thumbs up kung hilig ninyong manood o magbasa ng una, horror o katatakutan. Pangalawa, comedy o katatawanan o drama. At pangatlo, magical o misteryo. At thumbs down naman kung hindi ninyo gusto ang mga sumusunod. Sa araw na ito ay matututuhan natin kung paano magbahagi ng ating nagustuhan sa kwentong napakinggan. Matututuhan din nating isalaysay ang kwentong ating napakinggan gamit ang sariling mga salita. Ang pagbabahagi ng nagustuhan sa isang kwentong napakinggan ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng opo, nagustuhan ko, o hindi ko po nagustuhan. Ang mga pangunahing elemento ng kwento tulad ng mga tauhan at mga pangyayari, halimbawa, simula, gitna at wakas ng pangyayari, ay maaaring maging focus ng kanilang pag-uusap tungkol sa mga bahaging kawili-wili o nakaaaliw para sa kanila sa kwentong kanilang pinakinggan. Subukan natin ang mga sumusunod na grupo ng mga salita. Nagustuhan ko ang tauhang si. Dito ay babanggitin nyo kung sinong tauhan sa kwentong inyong napakinggan ang nagustuhan nyo at magbibigay kayo ng dahilan. Dahil, halimbawa, dahil siya ay magaling sa drama. Sumunod, nagustuhan ko ang pangyayaring. Anong pangyayari sa kwentong inyong napakinggan o nabasa ang nagustuhan nyo? Halimbawa, nagustuhan ko ang pangyayaring sakuna dahil mukhang makatotohanan ang kanilang mga ginawa. Basahin nating muli ang kwentong Ang Mga Mamayan ni Maya. Ang Mga Mamayan ni Maya ni Giovanni C. Duran. Sa baryo Masipag, kilala si Maya bilang isang batang mahilig sa salitang mamaya. Kahapon, hindi niya ginawa ang kanyang takdang aralin. Kanina namay, hindi rin niya inayos ang kanyang kwarto pagkagising. Kumusta ang iyong paghahanda sa iyong pagsusulit bukas, Maya? Tanong ng kanyang ina. Magbabalik-aral po ako mamaya, Nay. Sagot ni Maya habang naglalaro ng manika. Kinagabihan, napanaginipan ni Maya ang diwata ng oras. Maya, ang mamaya ay hindi laging darating. Pahalagahan mo ang oras, sabi ng diwata. Malinaw sa memorya ni Maya ang kanyang panaginip kagabi. Kaya pagkagising, agad siyang nag-ayos ng kwarto at nagbalik-aral. Kinabukasan, handa siya sa pagsusulit at nakuha ang pinakamataas na marka. Mula noon, natutuhan ni Maya na huwag ipagpaliban ang mga bagay na maaaring gawin ngayon. Pinahahalagahan na niya ang oras at hindi na umaasa sa mamaya. Para sa mga katanungan. Una, ano ang naramdaman mo nang muling napakinggan ang kwento? Pangalawa, nagustuhan mo ba ang kwento? Pangatlo, anong aspekto ng kwento ang iyong nagustuhan? Bakit mo ito nagustuhan? Itaas ang thumbs up kung nagustuhan ang tauhang si Maya at thumbs down naman kung hindi. Ito ang mga larawan, si Maya, ang ina ni Maya,
ang diwata. Ngayon naman, pagtuunan natin ng pansin ang mga pangyayari. Itaas ang thumbs up kung nagustuhan ang unang pangyayari at thumbs down naman kung hindi. Unang pangyayari, si Maya ay kinumusta ng kanyang ina tungkol sa kanyang pagsusulit bukas habang siya ay naglalaro ng manika. Ito ba ay thumbs down para sa iyo o thumbs up? Nagustuhan mo ba ang unang pangyayari? Pangalawa, nagpakita si Diwata ng oras sa panaginip ni Maya. Nagustuhan mo ba ang sumunod na pangyayari? Ito ba ay thumbs up sa iyo o thumbs down? At ang pangatlong pangyayari, si Maya ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Nagustuhan mo ba ang pangyayaring ito? Ito ba ay thumbs up o thumbs down para sa iyo? Para sa mga katanungan, may mga panahon bang nakapagsabi kayo ng mamaya? Paano ninyo maisasabuhay ang natutuhan mula sa kwento ni Maya? At para naman sa pangalawang tanong, bakit mahalagang irespeto ang kaibahan sa pananaw, kagustuhan, o hilig ng iyong kamag-aral? Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!